Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga pinuno, kawal, kawani, at pamilya na hugbong katihan ng Pilipinas. Ako po si Father Dion, ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group of the Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Saturday, August 23, 2025, at ginugunita po natin ang kapistahan ni Santa Rosa ng Lima. Sa unang pagbasa mula sa aklat ni Ruth, chapter 2, verses 1 to 3, and verses 8 to 11, and chapter 4, verses 13 to 17, nakilala natin si Ruth, isang dayuhan at byuda na sa mata ng lipunan ay walang halaga. Ngunit dahil sa kanyang pagpapakumbaba, katapatan at pagsisikap, pinagpala siya ng Diyos. Siya ang naging lula sa lahi ni Haring David. At sa pamamagitan niya, inihanda ng Diyos ang daan para sa pagdating ni Jesus. Sa ating ebanghelyo naman, mula sa ebanghelyo ni San Mateo, chapter 23, verses 1 to 12, binalaan ni Jesus ang mga Pariseo na mahilig sa posisyon at papuri, ngunit kulang sa pagiging totoo. Ang turo niya, ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ng lahat. Ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Ngayon ay ipinagdiriwang din natin ang kapistahan ni Santa Rosa ng Lima, patrona ng Pilipinas. Tulad ni Ruth, siya ay nabuhay na may pagpapakumbaba at pagtitiis. Iniwan niya ang luho, kagandahan at kasaganaan upang ialay ang sarili sa Diyos sa panalangin, pagtitika at paglilingkod sa mga mahihirap at may sakit. Bagamat maliit sa mata ng mundo, siya ay itinanghal ng Diyos bilang huwaran ng kabanalan para sa lahat. Para sa ating mga sundalo at pamilya, malinaw ang mensahe. Ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa ranggo, medalya o papuri, kundi sa tapat na paglilingkod sa bayan, sa pamilya at sa Diyos. Ang bawat maliit na gawa ng katapatan, tapang at sakripisyo ay mahalaga sa Diyos. Tulad ni Ruth at Santa Rosa, kapag tapat tayo sa mga maliliit na bagay, gagamitin ng Diyos ang ating buhay para sa mas dakilang layunin. Kaya piliin natin ang daan ng pagpapakumbaba at tapat na paglilingkod. Hindi para sa papuri ng tao, kundi para sa pag-ibig sa Diyos at sa bayan. At magtiwala tayo na ang Diyos na nagtaas kay Ruth at kay Santa Rosa at nagdakila kay Kristo ay magpapala rin sa ating sakripisyo. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, salamat sa halimbawa ni Ruth sa pagpapakumbaba ni Santa Rosa de Lima at sa turo ni Jesus tungkol sa paglilingkod. Pagpalain mo ang aming mga sundalo ng may tapang at katapatan. Ingatan mo sila sa panganib, palakasin sa mga pagsubok, at gantimpalaan ng kapayapaan sa kanilang puso at pamilya. Pagpalain mo rin ang kanilang mga mahal sa buhay ng pananampalataya, pagtitiyaga at tibay, upang sama-sama silang lumakad sa pagpapakumbaba at pagtitiwala sa iyo. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.